So, ito po nga si Trillanes, siniwalat nga po na meron mga tao na lumalapit sa kanya para po itong si Bongo ay iatras ang mga kaso o hindi nakasuhan o kung ano man ang gustong gawin ni Trillanes hindi na matuloy. Pero syempre, 'di ba, hindi po pwede 'yun eh. Bawal 'yun. 'Di ba? At tayo naman kahit naman hindi na natin i-hearing yan, 'di ba? Alam naman natin na totoo, meron talagang involvement ang posisyon ni Bongo sa mga natanggap na proyekto ng kanyang ama, Kuno. Kasi si LTG Christopher Lawrence Tesorugo, 'di ba? Alam natin na ang CLTG acronym ng pangalan ni Bongo common knowledge na 'yun. Pero syempre, 'di ba, sino bang kriminal ang aamin? Yun nga caught in the act sa kanyang krimen na nagawa, pwede pang maghain ng not guilty plea. 'Di ba? Kaya tayo nung nalaman natin itong mga pa-effect na ito ni Bongo, alam naman natin 'yan, kumbaga meron bang aamin na kriminal na alam niya nga no bail ang kanyang mga magiging kaso at posible siyang makulong ng mahabang panahon. Meron po talagang tendency na hindi po yan aamin. 'Di ba? Hindi talaga aamin yung mga ganyang kriminal. Lalo pa si Bongo, sanay na sanay siguro sa paggawa ng kumbaga, hindi siguro sa paggawa ng krimen yung pakikisama sa mga gumagawa ng krimen, like Digong, dahil amo nga niya to, 'di ba? Sa tagal ng pamumuno ni Digong, si Bongo pa nga po ang tumayong parang reward master. 'Di ba? Kaya po ganyan na hindi na maiwasan na etong si Bongo ngayon, re-realize niya siguro, pwede siyang mabulok sa kulungan dahil sa nangyari na pagkakabuking nitong si Trillanes sa napakaraming proyekto. 7 billion na proyekto ang nakuha ng pamilya ni Bongo. Ilan pa dyan ay yung pakikisamahan ng joint venture ng CLTG at ng mga Diskaya. Kaya po talagang makakaisip si Bongo na magpadala ng tao. Eto, pakinggan po natin. Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para taregluhin, para hindi siya isama, pero hindi niya ako mabili ng pera niya di ba? Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalukay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandun sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit di nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Yun. Ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya ng malapit na siya makulong. Senator, ano po? Ayun, di ba? Malapit na makulong kaya nagpapadala na po ng mga emisaryo para makipag-transaksyon kay Trillanes. Yan. Ate Bergie, sige po, good night po. Kaya itong action na ito ni Bongo, hindi na nakakagulat to Bakit? Duterte alay ito Ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag masusukol na, kung hindi mananakot, magbabayad. Manunuhol. Ibig ninyo
na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanongin mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera, kaya nandito tayo ngayon. Ganoon lang yun. At next time kanyo, sabihin niyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, huwag naman niya basahin. Di ba? Huwag naman niya basahin, pati yung mga cliche niya, yung mga quotable quotes, kailangan pang isulat nung staff niya. Di ba? Alam nyo, mas mas kapansin-pansin yon kaysa doon sa sinabi ni Bongo na si Trillanes daw, yung damit daw na puti noong last year, nagsampa ng demanda sa DOJ laban sa kanya at kay Digong, yun din daw ang suot kahapon ni Trillanes. Alam niyo, walang problema dun kasi, di ba, kung si Trillanes paborito yung ganong polo, alam niyo, mayroong ilang mga mayayaman na bumibili ng isang style lamang ng damit o isang style ng polo, magkakaiba lang ng kulay, or pwedeng puro puti lang din, kada mayroong event, yan ang kanila isusuot. Walang problema dun Di ba, as long na hindi galing sa korupsyon yung pinambibili ni Trillanes ng kanyang damit, di ba, walang problema doon. Pero nakita pa yun ni Bongo, yun na naman daw suot ni Trillanes. Yun na lang may sasagot ng isang Bongo. Bakit? Hindi naman niya ina-address ang tunay na problema o issue na ibinabato sa kanya. Bagkus, ang talagang kanyang palusot, di ba palagi ay pang lang to, panggigipit, pamumulitika, hindi daw talaga titigil si Trillanes. Kasi hanggat hindi ka talaga nakukulong, Senator Bongo, hindi talaga titigil si Trillanes. Kasi yun ang goal Di ba? Ang maparusahan ang mastermind. Di ba dito kila Bryce Hernandez, Henry Alcantara, Yusek Bernardo, gustong matukoy kung sino yung politiko behind this DPWH employees na nangurakot ng milyon-milyon or almost billion na mga kaperahan ng ating gobyerno na nagresulta sa ghost projects. Ngayon, hinahanap kung sino yung politiko. Kung sino talaga yung nasa likuran nitong sila Bryce Hernandez. Di ba? Kung sino-sino na nga ang tinuturo, kung sino-sino na ang nababanggit na pangalan. Pero dito, kay Bongo, si LTG Builders, Alprego, hindi na natin kailangan maghanap ng kung sinong politiko ang nasa likuran nito. Di ba? Sino ba ang pumutak? Bongo. Di ba? Hindi naman may tatanggi si LTG Builders, Diskaya. 9 billion na proyekto o 7 billion na proyekto ang nakuha nitong pamilya ni Bongo. Hindi na natin kailangan hanapin yung politiko kasi nga po, identified na kay Bongo ang mga tao na ito, tatay at kapatid. Diba? So, ano pang hahanapin? Ano pang iimbestigahan? Hindi na, wala na. Dahil identified na yung mga tao na ito na dikit noon kay Digong. Diba? Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, etong flood control projects na ito, mga ghost projects, naging talamak dahil po sa pagsisimula ni Digong. Pagsisimula nila Bongo, ng mga Diskaya, at ng kapatid at ama. Naging malakas ang loob ng Diskaya Bakit? Bongo ba naman? Tatay ni Bongo at kapatid ni Bongo. Ang iyong kapartner, joint venture sa negosyo. Ikaw ba naman matatakot ka na masisilip ang inyong mga luxury car? Matatakot ka ba na masisilip ang inyong mga bilyong-bilyong halaga ng mga proyekto na kung ito'y substandard o hindi? Na, aminado naman ang mga Diskaya.
na sila ay nagbibigay ng pera sa mga taga DPWH, kay congressman, kay senator, kung sino mang politiko, nagbibigay sila para makakuha ng proyekto. Kaya ang nangyari, panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalong lumaki ulo nitong mga diskaya kasi akala nila hindi sila mahuhuli. Akala nila hindi mapupunta sa investigasyon ng mga flood control projects ang diskaya. Bakit? May Bongo silang kapit. Kahit bali-baligtarin natin, alam natin na ang pamilya ni Bongo at si Bongo, diba, konektado yun eh. Kaya dito, sa issue ng Diskaya at CLTG, tatay ni Bongo, kapatid ni Bongo, hindi na natin kailangan lumayo o laliman ng investigasyon. Andyan na, Bongo, CLTG, Diskaya. Magkakadugtong na yan, connect the dots. Diba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na sabi ni Bongo, hanapin ang tunay na mastermind. Huwag ilihis ang investigasyon. Hindi nililihis ang investigasyon papunta sa iyo, Bongo. Ang nangyayari, di ba, sa lawak ng korupsyon, sanga-sangang korupsyon, kasama ka doon sa isang sanga. Andun ka sa isang sanga ng korupsyon. Andoon ka. Kasama ka din. Hindi nalilihis. Napupunta lang sa direksyon mo dahil konektado sa'yo. Na hindi maitatanggi na talagang malaki ang koneksyon kasi nga tatay mo at kapatid mo ang nakakuha ng 7 bilyon na proyekto. Simula nung nasa Davao pa kayo hanggang makarating kayo ng Malacanang. Diba kaya ang naiisip na ni Bongo, padala tayo ng emisaryo, ng mensahero. Handa kami magbayad kahit magkano. Para lamang tumigil na si Trillanes. Diba? Yan ang katibayan na si Bongo, maraming perang pambayad. Kaya nga yung sinasabi, pinagmamalaki ni Bongo, nanalo ko, number 1 ako na senador. Hindi ka nanalo dahil sa ikay magaling na senador. Hindi ka nanalo dahil sa ikaw ay kapitapitagan na lingkod bayan. Nanalo ka dahil sa laki ng pondo ng pera na pinakawalan mo noong nakaraang 2025 election. Bakit? Mas gugustuhin na nilang gumastos ng malaki kaysa maging private citizen sila at maipakulong ng mabilisan. Mas gugustuhin na nilang gumastos ng malaki. Kaya nga po, di ba, kung mapapansin ninyo, pagkatapos pa lang ng filing of candidacy noong 2024, makikita mo na sa bawat sulok ng kamay nila, sa amin, doon sa Cavite, sa palengke, sa poste, sa mga bakod, may nakalagay. Sa gitna ng island. Diyan sa may Tagaytay. Nakikita ko, ano nakalagay? Nakalagay diyan. Ingat po, from Senator Bongo. Magtataka ka ha? Bakit? Ba't biglang may mga ganyan? Ang tagal-tagal pa ng eleksyon, Mayo pa. Oktobre, Nobyembre, Disyembre pa lang ng 2024, meron ng mga tarpaulin ni Bongo nagkalat. Early campaigning na yun eh. Diba? Kaya po, ang solusyon ni Bongo, manuhol, magbayad. Diba? Yun ang solusyon. Kaya lang, nagkamali siya ng inoopera ng kanyang binabayaran, kahit yung buong budget pa ng gobyerno natin, ibigay niya kay Trillanes. Yung budget natin ng 2025, 6 trillion ba? Ibigay niya kay Trillanes, malabo. Hindi po maibibigay at hindi po hindi po yan talaga magkakatotoo na mabayaran niya. Dahil ang prinsipyo at ang dignidad at itong
ano ba tawag dito, paninindigan ni Trillanes, hindi po mapepresyohan, hindi mababayaran. Yun lang yun, di ba? Yun lang yun, napakadali lang namang, ano yun yun Trillanes, nakulong na ng ilang taon, di ba? Naging senador sa napakasimpleng pamamaraan, pero, di ba, hindi po talaga nasira ang kanyang paninindigan, si Digong, na maipakulong at mapagbayad sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang mga krimen na nagawa noong siyang presidente.